Isang mapagpalang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arabella, isang nurse sa Central Luzon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa aking totoong karanasan. Noong panahon na nagsisimula pa lamang akong gampanan ang aking propesyon. Kasabay sa pag-usad ng karera doon sa ibang bansa, ang katulad kong nurse ang pagdami nang gustong pasukin ang pinili kong larangan. Sa dami ng mga nurse na nakasabayan kong nagtapos at pumasa sa exam para makakuha ng lisensya, naging mahigpit ang kompetisyon. Naging makitid ang mundo para sa amin. Dulot na rin ang biglang pagtaas ng aming bilang. Napilitan akong makipagsapalaran dito sa ating bansa dahil kailangan na mayroong sapat na karanasan bago maging kwalipikado sa ibang bansa katulad ng Amerika, Canada at United Kingdom. Kailangan na magtiis sa kakarampot na sahod dito sa ating bansa na minsan ikaw pa'y kailangan magbayad para lang mabigyan ng pagkakataon na makakuha ng sapat na karanasan sa aktual na trabaho. Ganoon ang realidad dito sa ating bansa. Nang kapwa ko nagtapos ng nursing, dumagdag pa ang mga doktor na piniling maging nurse sa ibang bansa na mas nakakahigit kumpara sa amin na nagtapos lang ng break course. Napilitan akong maghanap ng pribadong mga ospital at klinika na maaaring tumanggap sa akin. Halos lahat ng nakalathala na trabaho na may kinalaman sa aking propesyon ay aking pinapatos. Labis-labis ang aking pagpupursige para mapunan ko ang karampatang rekisito na panuntunan ng ahensya para sa pangibang bansa. Sa dinami-dami ng aking inaplayan, may isang tumugon sa aking aplikasyon. Taimtim ang paniniwala ko na iyon na ang kasagutan sa matagal ko nang inaasam-asam na trabaho para makakuha ng karanasan at maging kwalipikado. Isang araw ay may natanggap akong tawag na lubos nagpasaya sa aking araw. Bati sa Aswang Stories Community. Dalangin kong nasa maayos na kalagayan kayong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap mahigit 2 dekada na ang nakakaraan. Ito ang panahon na nagsisimula pa lamang ako sa aking sinumpaang propesyon. Isang napaka-praktikal na desisyon. Ang pipiliing tatrabaho sa pribadong institusyon ng medisina kumpara sa pampubliko. Kakarampot lamang ang benepisyo at sahod. Mahirapan pa ang pagpasok. Napakarami pa ang hinahanap na dokumento para maging kwalipikado sa pampublikong ospital para sa isang nurse. Noong 1982, nang simulan ko ang makipagsapalaran na humanap ng mapapasukan, sinubukan kong humanap ng padrino para makapasok. Mag-iwan ng aking portfolio sa iba't ibang mga ospital hanggang humantong ako sa mga pahayagan. Anunsyo ng mga bakanteng trabaho na maaaring applyan. Pinasahan ko lahat. Positibo ako na isang araw ay makakatanggap ng tugon sa ahensya na aking pinasahan. Nagising si Arabella dahil sa sunod-sunod na tunog ng telepono. Mabilis siyang bumangon sa kanyang higaan at dinampot ang telepono na nasa pasamano. "Hello, magandang araw. Sino po sila?" "Pwede ko bang makausap si Binibining Arabella?" "Ako na po ito, sir. Maaari ko bang malaman ang iyong pakay?" "Ako si Dr. Evan, may-ari ng klinika ng iyong inaplayan.
Maaari ba kitang anyayahan para sumasailalim sa interview? Opo naman, Doc Raven. Maaari ko bang kunin ang kumpletong address para makapunta na po ako agad kung saan banda? Akala ko ba alam mo na kung saan kami nakapwesto? Di ba nakapagpasa ka na ng aplikasyon mo dito? Pasensya na po, Doc. Sa dinami-dami ng inaplyan ko, di ko na po matandaan po. Alam mo naman po ngayon ang kalakaran sa katulad kong nurse. Asortihan na lang talaga kaya hanggat may pwedeng applyan, kailangan ng patusin. Naintindihan ko, Miss Arabella. Huwag kang magalala. Ibigay ko na lang ang aking address. Pagkatapos, pumarito ka na ngayong araw mismo. Maraming salamat po, Doc Raven. Maayos na ibinigay ni Doc Raven ang kanyang buong address at detalye ng klinika. Mabilis akong gumayak ng maayos para mapuntahan ang lokasyon na isinaad niya sa akin. Ilang beses pa akong nagpaikot-ikot sa salamin para masigurado na formal ang aking ayos. Gusto kong maganda ang impresyon na aking maibibigay sa unang pagkikita namin. Sinadya ko talagang agahan pa ang pag-alis para maaga akong makarating sa nasabing klinika. Nadatnan ko sa labas ng klinika ang isang matandang babae na abala sa pag-istima ng mga pasyente. Swerte ko dahil hindi masungit ang matandang humarap sa akin. Tinuro niya ako sa nakapinid na pinto sa pasilyo. May nakasulat sa labas na Doc Raven at may 2 titulo sa mundo ng medisina. Lisensyadong pediatrician at perinatologista o doktor sa mga babaeng naharap sa mataas na panganib at masela ng pagdadalang tao, pati mga bata. Hindi ko pa nakatapo ang palad si Doc Raven, pero nakuha na niya ang mataas kong respeto at paghanga. Bilib ako sa kanyang katatagan at katapatan sa mundo ng medisina. Ako nga ay halos gumapang na sa lupa para matapos ang aking kurso. Ngunit siya, doble pa ang espesyalisasyon. Siya ang halimbawa ng taong walang kapaguran sa pag-aaral at pagpapakahibihasa sa medisina. Ang inasahan ko na matandang naturang doktor, ngunit gano'n na lang ang aking pagkamangha dahil bata pa pala ito. Maliban sa kanyang edad, may lubos pa na pumukaw sa aking pansin. Ang katulad ni Doc Raven ay parang bida sa teleseryeng romansa. Napakagwapo nito at naghihimutok ang kanyang matipunong katawan. Siya ang perpektong halimbawa ng lalaki na pinapangarap ng sino mang Eva. Pinipigilan ko ang aking nararamdaman, pero ang totoo ay kilig na ako ng mga oras na iyon. Pagkatapos kong kumatok ng ilang ulit, ay sinagot ako ni Doc Raven at sinabihan na tumuloy. Magandang hapon po. Ako si Arabella. Ako po ang tinawagan mo kaninang umaga, Doc, para sa interview. Likas sa tipikal na babaeng humanga kapag nakakaharap ng lalaki na papangarapin ng sino mang Eva. Ganawan na ganawan ang pagkaramdam ko nung bumungad sa aking harapan ng matikas, maputi at poging-pogi na Doc Raven. Lalong-lalo na nung pakawala ni Doc Raven ang kanyang pamatay ng ngiti. Pantay-pantay ang pagkahilera ng kanyang ngipin na nagkikislapan sa kaputian. Umupo ka, Miss Arabella. Sa katotohanan ay bumase na lang ako sa ipinasa ng aplikasyon ng mga aplikante. Ikaw ang umangat sa lahat. Mahalaga sa akin ang grado dahil alam ko kung gaano kahirap makamit ang ganong marka sa tulad natin na nabibilang sa mundo ng medisina. Pinatawag lang kita para makita ko ang pisikal mong estado. Mukha naman na kakayanin mo ang trabaho dito. Ipapabasa ko na lang sa iyo ang nilalaman ng kontrata. Sakaling may katanungan ka, handa naman akong magpaliwanag. Halimbawa sa tingin mo na hindi sapat ang benepisyo at sahod na ibibigay ko.
Pwede naman natin pag-usapan. Inilapag ni Doc Raven sa harap ko ang kopya ng kontrata. Subalit ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Kakaiba ang kanyang dating. May kung anong pwersa na humihigop sa akin para mapako ang aking tingin sa kanya. Hinawakan niya ako sa kamay para mapukaw ang aking atensyon. Bigla kong nahiya ng aking mapagtanto na napatagal na pala ang pagtingin ko sa kanya. Miss Arabella, ayos ka lang ba? Pasensya ka na to. Nakikinig po ako. Hayaan mo na. Pakibasa na lang ng kontratang nakatala. Sige po, Doc. Salamat po. Sige, babalikan kita mamaya. Pinasadahan ko ng aking paningin ang bawat talatang nakasaad sa kontrata. Maayos naman ang pasahod at ang benepisyong nakatala doon. Agad kong ipinarating kay Doc Raven na ayos na sa akin ang nakatala doon. Sinabi ko sa kanya na buo na ang aking pasya na tanggapin ang trabaho. Doc Raven, ayos na po sa akin ang nakasaad dito sa kontrata. Pipirmahan ko na po. Bueno, naintindihan mo naman ang nakasaad sa kontrata, Miss Arabella. Pakipirma na lang tapos kunin mo na lang ang isang kopya. Bumalik ka na lang bukas alas 8. Pwede ka nang umuwi. Magkita na lang tayo bukas. Sa mga requirements mo naman, to be followed na lang. Ha? Bang iba si Doc Raven sa mga doktor na aking nakasalumuha nung estudyante pa lang ako sa ospital. Hindi masungit. Kalmado magsalita at higit sa lahat. Walang kapintas-pintas ang panlabas na anyo. Bagay na bagay sa kanya ang pagsusuot ng kulay puti na damit. Mukhang anghel si Doc Raven, numinolde, para maging perpektong obra maestra ng Panginoon. Agad akong nakadama ng paghanga kay Doc Raven. Tuwing pakakawala ng poging doktor ang kanyang pamatay ng ngiti, ang pakaramdam ko'y parang inihili ako ng mga anghel sa alapaap. Miss Arabella, nakikinig ka pa ba? Napapatik si Doc Raven sa hangin. Sa harap ng aking mukha para magising ang diwa ko. Nakasalukuyang nakangiti habang pinagmamasdan ko ang maamong mukha ni Doc Raven. Sorry po, Doc. Hindi, medyo nanibago lang po ako. Kinakabahan kong dugon, kaya di ko maayos ang aking salita. Ganun ba? Pwede, simulan mo nang masanay sa ganitong mukha dahil araw-araw mo na ako makikita. Sa kabila ng tensyon na nararamdaman ko dahil sa pagkapahiya, nagkukusa ang aking sarili na mapako ang aking tingin sa kanya. Hanggang natulala ako. Hindi ako naiilang dahil pinapanatili niya ang pagiging formal at seryoso. Batid ko naman na parang gusto na niyang ngumiti, ngunit nagpipigil lang siya. Nagpaalam na ako, baka madagdagan pang nakakaya akong nagawa. Habang kaharap ko si Doc Raven. Alas 6 pa lang ng umaga ay gising na ang diwa ko para sa aking unang araw sa trabaho. Kailangan na maunahan ko si Doc Raven sa klinika para maging maganda ang impresyon na masimulan ko sa unang araw ng trabaho. Ayon nga sa kasabihan, first impression lasts forever. Kaya dapat iyon ang maging bungad ni Doc Raven sa akin. Lalong-lalo na at sabik akong pumasok. Sabik ako sa posibilidad na mabigyan ng katuparan ang aking namumuong pantasya sa hinaharap. Babae lang ako na sadyang naghahangad ng katangi-tanging adan. Yung tipong nababasa ko sa pahina ng pocketbox. Si Doc Raven ay parang karakter sa pabalat ng pocketbox. Kung naman ay iyong hampas lupa na nangangarap sa kanyang tapat at dalisay na pag-ibig. Siya na kaya ang aking knight and shining armor? Nako, baka matapo ba rin ang magulang niya
Tapos gagawin akong alila. Langit at lupa pa naman ang aming agwat ng estado. Ay, gising Arabella. Gising. Sita ko sa aking sarili. Iha, ayos ka lang ba? Doktor si Reven sa mga bata at kasalukuyang dumadaan sa peligrosong pagbubuntis. Hindi para sa nasisiraan ng bait. Pa-check up ka ba, Iha? Ma'am naman, grabe ka naman. Ako ang bagong nurse dito. Magpapaliwanag ko sa matanda. Ayun. Kinikilig ka sa doktor. Ang ganda ng ngiti, kinikilig, nangangarap. Sige, ipagpatuloy mo na lang, Iha. Total, mag-iiba rin ang nararamdaman mo mamaya. Sulitin mo na, habang hindi mo pa naranasan na makatrabaho si Reven. Hindi kaya ma'am, masaya lang ako. Dahil sa wakas, mayroon na akong trabaho. Hanggang doon lang iyon. O siya, pero Iha, sinasabi ko sa iyo, kapag mahina ang loob mo dito, sinisiguro ko sa iyo na hindi ka magtatagal. Yung mga kabataan kay daling makuha ang loob. Hindi porket maamo ay mapagkakatiwalaan. Makakakita ng pogi ay marangal. Sige, Iha, maiiwan na kita. May kape dyan sa waiting area. Magkape ka muna para magising ang iyong diwa at marami pa akong gagawin. Ma'am, anong pangalan mo po? Tawagin mo na lang akong Perlita. Maraming salamat po, Ma'am Perlita. Manang Perlita na lang. Total, yaya lang naman ako ni Revy noon. Midwife ako kaya sa tuwing nawawalan siya ng makakasama dito, ako na muna ang tumutulong sa kanya. Sige po, Manang Perlita. Maraming salamat po. Sige na, Iha. Maiiwan na muna kita. Suminya si Manang Perlita na aalis na bilang tugon sa pasasalamat ko. Naging palaisipan sa akin ang makahulugang pangungusap ni Manang Perlita na huwag akong magtitiwala sa aking nakikita. Napatanong na lang ako sa aking sarili kung ano ang naisapabatid sa akin ng matanda. Biglang nakakaramdam ako ng agam-agam sa trabaho na aking napasukan. Pagkalipas ng halos 1 oras, ay muli akong binalikan ni Manang Perlita. Tapos na siyang ihanda ang klinika. Kaya lumabas na siya galing sa loob. Arabella. Arabella pala ang pangalan mo, Iha. Pinapatawag ka na Reven sa loob. Pumasok ka doon, total. Kanina mo po naman siya inihintay. Umiti na lang si Manang Perlita para maipabatid sa akin ang kanyang pagbibiro. Si Manang Perlita talaga daming alam. Sige na, Arabella. Pumasok ka na sa loob. Buong pagtataka ko dahil hindi naman dumaan sa aking harapan si Doc Reven. Ipinalagay ko na lang na may ibang daanan sa klinika. Gumana ang aking katabilan kaya hindi ko natiis umusisa sa matanda. Manang Perlita, hindi pa naman nakadaan si Doc Reven dito ah. Hindi lang naman nag-iisa ang daan dito. Limitan, nasa likod dumadaan si Reven dahil doon niya ipinaparada ang kanyang sasakyan at kung minsan dito na siya nagpapalipas ng gabi. Kompleto sa pasilidad ang kanyang opisina at may sariling silid siyang ipinapagawa sa loob. Minsan kailangan nating lumagpas sa nakatakdang oras ng trabaho, lalo na kapag may pasyenteng kailangan na agarang gamutan. Payak ang pakikitungo ni Manang Perlita kay Doc Reven. Halatang may malalim silang ugnayan at samahan sa isa't isa. Kaya nagagawa niyang tawagin ang doktor sa mismong unang pangalan lang nito at hindi alintana ang estado at katayuan nito. Arabella, nakakain ka na ba ng agahan? Sasaglit kami ni Yaya Perlita sa fast food dyan sa dulo. Baka gusto mong sumama. Hindi ako sanay na kumain ng marami sa umaga, Dok. Okay na sa akin ang tinapay at kape. Nagkape na ako bago pumasok. Kayo na lang po. Sige. Nagsisimula ng magsidatingan ng pasyente ngayon. Bale, ilista mo lang ang pangalan nila para maiwasan ang pagsisingitan.
Tapos tanungin mo kung follow-up check-up o bagong pasyente. Kung bago, bigyan mo ng form para maka-fill up na sila. Wala pa tayong record kaya kailangan alamin mo kung sino sila o saan sila galing bago ma-refer sa ating klinika. Kopya po, Doc Reven. Salamat po. Ayaw mo ba talagang sumama? Aalis na kami. Dito na lang po ako, Doc. Total, wala ring maiiwan dito. Sabagay, sige. Alis na muna kami. Ikaw na muna ang bahala dito. Pagkain naman dyan at inumin. Kuha ka na lang dyan. Biglang bumilis ang pintig ng aking puso nung masilayan ko ang pamatay ng ngiti ni Doc Reven. Parang tumigil ang pag-inog ng aking mundo. At pansamantalang huminto ang oras. Anong pag-inog? Hindi ko na namalayan na nakaalis na pala sina Manang Perlita at Doc Reven. Doon na lang ako naghintay sa labas ng mga pasyente sa araw na iyon. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula ng magsidatingan ng pasyente ni Doc Reven. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bumalik din si Manang Perlita at Doc Reven. Sa kanya lang ako nakatingin, kaya hindi ko napansin ang paglapit ni Manang Perlita sa aking kinaroroonan. Hindi daw kinikilig, pero kung makatingin sa kanya wagas. Nakapako parang hindi na makakala sa pagkabaon. Tignan na lang natin mamaya kung ganun pa rin ang tingin mo sa aking alaga. Si Manang Perlita talaga? Lakas mo makatukso sa akin. Humahanga lang ako sa personalidad ni Doc Reven. Wala naman akong sinasabi na masama. Guwapo naman talaga ang alaga ko. Pero binabalaan kita, iha. Ayon nga sa kasabihan, don't judge the book by its cover. Sa makatuwid, tikman mo muna bago mo husgahan. Manang talaga, daming mong alam. Sige, kainin ko yan mamaya. Hindi, joke lang. Yun kasama. Hindi ko inasahan na ganon kalakas ang bugso ng pasyente sa klinika ni Doc Reven. Halos hindi magkamayaw sa pagdagsa ng pasyente na gustong ilipat ang kanilang komplikadong estado ng pagbubuntis. O yan, hamburger. Lamunin mo na iyan, iha. Maniwala ka sa akin. Hindi mo na magagawang kumain mamaya. Ako na muna dyan, total. Dito naman talaga ako nakatalaga sa labas. Maraming salamat po, Manang Perlita, sa pagkain. Iiwanan na muna kita. Kakainin ko lang ito saglit. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Hindi ako magkamayaw sa pag-istima ng pasyente na biglang dumagsa sa unang araw ko sa trabaho. Napaupo na lang ako sa mesa habang kinakagat ang hamburger na ibinigay sa akin ni Manang Perlita. Habang kumakain ako sa mesa, dumating si Doc Reven. Naganap siya ng mainom sa lagayan. Nurse Ara, yun na lang ang itatawag ko sa'yo. Ayos lang ba? Ayos lang po, Doc Reven. Maraming inumin dito sa chiller. Kumuha ka lang ng iyong gusto. Ituring mo lang na hindi iba sa'yo ang klinika para makagalaw ka ng maayos. Sige po, Doc. Maraming salamat po. Pagkatapos mo dyan ay ihanda mo na ang mga kailangang gamit sa panganganak. Sigurado naman akong pamilyar ka na sa aking kailangan. Bali salita ng schedule. Ngayon para sa mga buntis na kababaihan. At sa susunod na araw naman ay mga bata. Tapos paminsan-minsan may sinasagawa akong pagpapaanak sa alanganing oras. Bilang ang bawat segundo na inilagi mo dito at obligado ka na manatili hanggat hindi ako tapos. Nabasa mo naman ang pinipirmahan mo na kontrata at lahat ng nakasaad doon. Bayad ang bawat segundo na lampas sa nakasaad na oras. Malinaw po, Doc Reven. Napatras ko ng tuluyan kung mabuksan ang silid na kinalalagyan ng mga gamit ni Doc Reven. Nakahilera sa isang sulok ang napakadaming fetus na nakapreserba sa babasaging garapon. May nakapagkit na petsang ipinalagay kung mismong araw na isinagawa ang pagkuha sa kanila. Hindi agad ako nakagalaw
dahil sa pagkabigla, kaya ako natagalan. Sumunod sa akin si Manang Perlita. Saka pa lamang ako nakabalik sa tamang wisyo. Parang nakakita ka yata ng multo, Iha. Ngayon ka palang ba nakakita ng fetus? Hindi lahat ng ipinagbubuntis ay ligtas na ituloy. Ay kailangan na alisin sa sinupupunan ng ina. Sila ang mga batang naging banta sa buhay ng kanilang ina. Kaya pinili ng kanilang pamilya ang aborsyon. Bagito ka pa, Iha. Sinasabi ko sa iyo na madami ka pang pagdadaanan sa pagpasok mo dito. Hala, kumilos ka na at ibabad mo sa alkohol ang gamit na pinapakuha sa iyo ni Reven. Mukhang maamo lang si Reven pero ayaw na ayaw niya sa dugyot at makupad gumalaw. Sige na, kilos na. Pasensya ka naman ng Perlita. Hindi ko lang inaasahan na ganun ang bubungad sa akin dito. O siya, galaw na. Nahintakutan ako sa labis na mga pitos na nakaimbak sa loob ng klinika. Naging malaking katanungan sa aking isipan kung bakit hinayaan na lang ng magulang at pamilya na maiwan ang kanilang anak doon. Marami na akong nasaksihan na makunan at kalamitang dinadala ng pamilya pa uwi ang labi para mabasbasan ng simbahan o mabigyan ng disenteng libing. Kinutuban ako na mayroong nangyayari sa klinika ni Doc Reven na kakaiba. Unti-unting lumiliit ang bilang ng pasyente sa klinika. May mga langilan na huling dumating. Pero meron na palang appointment sila kay Doc Reven. Naghintay lang ang mga huling dumating na makatapos ang doktor. Saglit na pumasok si Doc Reven sa loob ng kanyang opisina. Ipinagtimpla siya ng kape ni Manang Perlita. Ako naman ay abala sa pag-estima sa mga pasyente na huling dumating. Paglipas ng halos kalahating oras, ay lumabas muli si Doc Reven. Basa pa ang kanyang buhok na halatang bagong ligo. Napakalinis niya tignan at napakapresko ng kanyang amoy. Halatang malinis at maalaga sa kanya ang kalinisan sa katawan. Nurse Ara, na-disinfect na bang lahat ng gamit? Opo, Doc. Nakahanda na ang lahat. Good. Ganyan ang gusto ko. Mabilis kumilos. Ikaw, Nurse Ara, handa ka na ba? Handa saan, Doc? Sa bakbakan nating dalawa, may kasamang pilyong ngiti sa labi ng doktor. Bakbakan, Doc? Bakbakan saan? Madugong bakbakan, Nurse Ara. Kaya magugas ka na ng kamay ng maigi. Gusto ko na malinis kapag iyong hinahawakan. Hinahawakan, Doc? May pagtataka sa boses ko. Wala, ang gamit na ipinapahanda ko. Ano ba ang naiisip mo? Si Doc Reven talaga. Manang-mana ka talaga kay Manang Perlita. Pinapakalma lang kita. Kabado ka masyado. Seryoso, Nurse Ara. Hindi pwedeng mahina ang loob kapag kasama mo ako. Buhay ng pasyente ang nakatayo sa ating kamay. Kailangan maging buo ang iyong loob. Walang takot dapat. Kunting pagkakamali lang natin, may buhay na mawawala. Muli kong nasilayan ang nakakaparilisang ngiti na sumilay sa maamong mukha ni Doc Reven. Nakadama ng seguridad na alalayan muna niya ako. Pumasok si Manang Perlita sa loob at may inaabot na susi. Dinala niya ako sa napakakitid na silid. Pinabuksan niya sa akin. Tumambad sa aking paningin ang mga makabagong kagamitan sa loob. Ang silid na ito ay nagsisilbing paanakan. Dito isinasagawa ang lahat ng masilang panganganak, cesarean man o abortion. Nahigpit si Reven sa kalinisan kaya siguraduhin mo palagi na nakasarado ang silid na ito. Binubuksan lamang kapag may pasyente. Huwag mong kalimutan na subukan palagi kung gumagana ang life support. Ganoon din ang oxygen kung may sapat pa na laman. Pati na ang vacuum na ginagamit sa paghigop ng dugo. Ako na ang bahala sa mga stock na kailangan pati ang reserbang dugo na nakaimbak sa lalagyan. Mukhang sanay na talaga sa ganitong trabaho, Manang.
Magaling ka pa kumpara sa tulad namin na nagtapos ng 4 taon sa nursing. Hindi iha, midwifery lang ang natapos ko. Lisensyadong midwife. Noong kapanahon na namin ay hindi naman ganun kahigpit ang pamantayan. Salat man ako sa makabagong kaalaman. Pero pinayabong naman ako ng karanasan. Pero nung ipinanganak si Reven, kinuha na ako ng kanyang mga magulang na parehong doktor sa ospital na aking pinapasukan noon. Ako na ang nagpalaki sa batang iyan. Basta mahabang istorya iha. Bilisan mo na. Hindi ka naman nalalayo sa akin, Manang. At kung iisipin ay mas nakakahigit ka pa. Sabi nga nila, seniority wise. O siya, tama na muna ang daldala natin. Mamaya na tayo magchismisan. Marami pa akong ituturo sa iyo mamaya. Matanda na rin ako iha. Hindi habang buhay ay mananatili ako sa tabi ni Raven. Kailangan meron siyang makakatuwang kapag dumating ang oras na yon. Salamat po, Manang Perlita, sa pag-alalay mo sa akin. Tsaka ka na magpasalamat sa akin kung hindi na magbabago ang desisyon mo mamaya. Bigla akong nakadama ng matinding tensyon sa pahayag ni Manang Perlita. Isang maagang babala sa maaaring kahinatnan ng aking unang araw na pagsalang sa trabaho. Nakasuot na ng face mask at gloves si Doc Raven nang madaanan niya ako sa bungad ng silid. Salukuyang nakatayo ako sa harap ng silid kung saan ginagawa ni Doc Raven ang masisilang gawain. Sininyasan ako ni Doc na buksan ang silid para sa kanya. Nurse Ara, pagkatali naman ang iskuba ko sa likod. Naiilang akong gumalaw. Medyo maluwag ang pagkatali ni Yaya Perlita. Hindi ko napigilan na kiligin dahil sa wakas ay nagawa kong malayang pasadahan ng tingin si Doc Raven ng malapitan. Nanuot sa ilong ko ang amoy ng alkohol sa suot ni Doc Raven. Agad nagpasalamat ang doktor pagkatapos kong maitali ang iskoba ayon sa gusto niya. Pumasok si Manang Perlita na kasama ang isang dalagita. Sa tansya ko ay nasa edad 14 hanggang 16. Yaya Perlita, huwag kang lalayo. Sakaling kakailanganin kita dito. Bago pa lang si Nurse Ara, hindi pa yan sanay sa aking ginagawa. Mananatili lang akong nakamasid sa labas. Papasok lang ako, Raven, kung sakali na kailangan mo ng tulong. Muling naramdaman ko ang tensyon na naging dahilan para makadama ako ng takot. Batid kong aborsyon ang gagawin ni Doc Raven dahil sa mga kagamitan na kanyang ipinahanda. Tinutuban ako ng masama. Para sa akin ay isang krimen iyon sa batas ng tao at Panginoon. Wala akong magagawa dahil napasubo na ako sa ganong sitwasyon. Kailangan kong panindigan ang aking nasimulan. Doc Raven, abortion ba ang ating gagawin? Nurse Ara, hindi lahat ng forced labor sa nagdadalang tao ay abortion. Bawat batas ay may butas yan. Depende sa sirkumstansya. Kapag nagiging banta na sa buhay ng ina ang sanggol, ay hindi na saklaw ng batas. Malinaw ang batas kaya lehitimo ang ating gagawin. Permado ng magulang. Sa ating magsasalita si Doc Raven ay punong-puno ng kumpiyansa at kahit sino man na kanyang makakaharap ay makukumbinsi. Napawi ang takot na nararamdaman ko. Buong aking tiwala sa paliwanag ni Doc Raven. Kinakapitan ko ang otoridad ni Doc Raven para magsasagawa ng ganong kakomplikado na pamamaraan. Tinurukan ni Doc Raven ng may kalakihang ringgilya ang dalagita. Pampahilap sa tiyan. Ipinaabot ni Doc Raven sa akin ang isang supot na mayroong laman na sa aking tansya ay 12 pulgada ang sukat. Kulay itim na guma. Ginamitan ni Doc Raven ng pampadulas para mapadali ang pagpasok niya sa kwarta ng babae. Inalakad-lakad niya muna ang dalagita ng halos 15 minuto.
Hindi natagalan ay namimilipit na siya sa sakit. Naiilang pang dalagita dahil habang sinisimula ni Doc Reven, nagaluga din ang kanyang bukana. Gamit ang malaking tiyanik, ay dahan-dahan niyang hinugot ang goma na kanyang ipinasok. Papaigtad ang dalagita sa sobrang sakit. Pero si Doc Reven ay hindi pinapansin ang daing ng dalagita. Hanggang sa tuluyan na niyang mahatak ang buong goma. Ipinasok ni Doc Reven ang kanyang buong kamay sa puwerta ng dalagita. Napasigaw ang dalagita sa sobrang sakit. Dinukot ni Doc Reven ang pito sa sinapupunan ng dalagita. Daming dugo ang bumulwak sa puwerta ng babae. Nataranta ako sa aking kinatatayuan dahil hindi ko inasahan na ganun pala ka sobrang madugo ang proseso na kanyang gagawin. Nurse Ara, ang vacuum sa dugo. Pagganahin mo para mahigop ang lumalabas na dugo. Sambit ni Doc Reven sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata na ibang-iba sa pagkakilala ko sa kanya. Tawagin mo na si Yaya Perlita. Bilis! Napasigaw si Doc Reven nang hindi ako nakakilos agad. Kaya nag-aatobiling pumasok si Manang Perlita. Kuna Reven, Arabella, iabot mo na lang ang munting batya para paglagyan ng fetus at inunan. Hindi kinaya ng dalagitang matinding sakit, kaya nawalan ito ng malay. Agad kinabitan ng oxygen at sinalina ng dugo. Kumpleto sa gamit at gamot ang klinika ni Doc Reven, kaya nagawa niya agad na patigilin ang matinding pagdudugo nito. Arbella, unang pasyente pa lang pero naluluha ka na yata. Hindi usong mahina ang lobat sikmura kapag si Reven ang kasama mo. Dalhin mo na doon sa silid na imbakan ng gamit ang fetus. Linisin mo muna tapos iligay mo sa garapon. Lagyan mo ng alkohol at petsahan mo. Gayahin mo na lang ang ginawa ko. Tapos ang inunan at dugo ay itapon mo sa inidoro. Buhusan mo ng maigi para walang maiiwan na dugo doon. Biglang nakakaramdam ako ng panghihina sa tagpong iyon. Hindi ko inasahan na gano'n ang trabaho na aking mapapasukan. Napakalaking hamon para sa akin na araw-araw ay ganoon ang kailangan kong harapin na senaryo. Mabilis gumalaw si Manang Perlita. Gamay na niya ang ganoong gawain. Matapos masalina ng dugo ang dalagita, ay agad ipinasok sa isang silid. Pinagtulungan namin ni Manang Perlita na masuotan ng diaper. Rabela, may 2 pasyente pa na naka-schedule sa araw na ito. Kaya mo pa ba? Kakayanin ko po, Manang Perlita. Pasyensya ka na po. Naninibago lang ako. Hindi pa ako sanay sa ganong klase na karanasan. Masasanay rin ako sa katagalan. Mabuti. May positibong determinasyon ka. Hindi ko na mabilang kung pang ilan ka nang pumasok dito. Lahat sila'y umatras. Inaasahan ko ng ganoon ang iyong magiging reaksyon. Ang pangalawang pasyente na isinalang sa operasyon ay lubhang napakadelikado ang pagbubuntis dahil nakapulupot ang inunan sa leeg ng bata. Ngayon ang babae na sumasailalim sa cesarean, kaya lumapit kay Doc Reven. Doc, tumataas ang BP niya. Baka hindi niya kakayanin. Reven, kailangan na mailabas ang sanggol agad. Mauubusan siya ng dugo kapag natagalan pa ito. Hindi nakakayanin ng ina dahil nawawala na siya ng malay. Dudukutin ko ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nakabaluktot ang posisyon ng sanggol. Ara, ihanda mo ang pangsuporta sa kanyang paghinga. Manang Perlita, maghanda ka ng 2 bag ng dugo. Kailangan niyang masalinan agad dahil madaming dugo ang nawawala sa kanya. Mabilis kaming kumilos ni Manang Perlita. Nasindak ako sa aking nasaksihan nang muli kaming bumalik sa loob ng silid. Walang takot na ipinasok ni Doc Reven ang kanyang kamay sa bukana ng babae. Nangingitim na ang sanggol ng mailabas.
Sinubukan ni Manang Paralita na maisalba ang sanggol, pero siya'y nabigo. Inusadahan ko ng tingin si Doc Raven sa pag-aakalang nag-aalala ito sa sinapit ng sanggol. Ngunit walang bahid ng ganong emosyon ng mukha niya. Sa halipan ay ang tingin niya sa sanggol na wala ng buhay. Larawan ng pagtitimbi si Doc Raven. Babanaag sa kanyang imahe ang damdamin na tila natatakam. Mukhang naging mabangis ang kanyang itsura. Doc Raven, nauuhaw ka ba? Ako nang bahala na maglinis sa kanya. Total, tapos ka naman sa pagtahi ng kanyang sugat sa kanyang pagkababae. Hindi na rin ganun kadami ang dugo na lumalabas. Raven, lumabas ka na muna. Ako na ang bahala dito. Kailangan mo ng pahinga. Sige na. Hindi nakaligtas sa mata ko ang makahulugang sulyap ni Doc Raven kay Manang Paralita. Lalo na noong tumango ang matanda. Mabilis na humakbang ang doktor palabas. Arabella, maiiwan na muna kita, iha. Pagkalipas ng 15 minuto, ay ibigay mo sa pasyente ang gamot na ito. Idaan mo na lang sa nakakabit na dextrose niya sa kanyang pamulsuhan. Tapos medyo lakasan mong paghatak para kumalat agad sa kanyang katawan. Kakausapin ko lang ang kanyang pamilya. Batid naman nilang alanganin na mabuhay ang sanggol. Kulang sa buwan kaya sakaling nabuhay man siya, siguradong hindi naman tatagal. Matapos makausap ni Manang Paralita ang pamilya ng babae, agad siyang bumalik para ilabas ang sanggol doon na wala ng buhay. Arabella, dadalhin ko na lang ang sanggol sa kabila para handa na mamaya kapag kukunin ng pamilya. Hayaan mo muna siya dyan makapagpahinga. Tumawag na ako sa ospital at parating na ang ambulansya na kukuha sa kanya. Doon na siya magpapagaling sa ospital. Lumabas ka na muna at magpahinga habang wala pa ang huling pasyente. Tatapusin ko lang ito, Manang, at lalabas na rin ako. Medyo inaantok na rin ako. Ikaw, Manang Paralita, baka gusto mo magkape muna. Mauna ka na muna, iha. Susunod agad ako. Iniligpit ko muna ang kagamitan na huling ginamit ni Doc Raven. Inilagay ko sa isang tray para linisin sa storage room. Kailangan kong malinisan iyon para sa susunod na pasyente. Diretso lang akong pagpasok sa silid at hindi ko inaasahan. Naroon si Manang Paralita sa loob. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na tray ng madatnan ko. Ang matanda na kinakalkal ang lamang loob ng sanggol. Manang, anong ginagawa mo? Mababa sa mukha ng matanda ang pagkabigla. Pero mabilis itong nakabawi at agad itinuloy ang kanyang ginagawa. Umakto na parang normal lang iyon na kanyang ginagawa. Tinitignan ko lang ang loob ng kanyang katawan. Naniniwala kasi ako, iha, na ilang araw nang walang buhay ang bata sa sinapupunan ng kanyang ina. Ipatong mo na lang dyan at ako na ang bahalang maglinis niyan. Magpahinga ka na. Maraming salamat po, Manang. Labas na muna ako. Labis ang pagtataka ko dahil may inilabas na parte ng lamang loob ng sanggol, si Manang Paralita. Sa aking palagay, puso ng sanggol ang kinuha ng matanda. Hindi naman ako nagduda ng mga oras na yon dahil sa kabaitan ng matanda na ipinapakita sa akin. Nagtimpla na lamang ako ng kape dahil nararamdaman kong kumakalam ang aking sikmura. Sinadya kong tapangan ng kape para maibsan ang antok na aking nararamdaman. Hindi ko inasahan ang pagdating ni Doc Raven. Ang mukhang bumalik na ang kanyang pareskong datingan. Niyaya ko siyang magkape. Dok, gusto mo ng kape? Hindi ako nagkakape. Nakaka-nervyos yan. Biglang napawi ang pagod at antok na aking nararamdaman. Nang muling masilayan ko ang malaanghil ng ngiti ni Doc. Na-hypnotize mo ako sa aking kinaupuan. Nang malayang masilayan ko ang kanyang dibdib. Lahati lang ang nakabutoyonis ng kanyang polo.
kaya malayang nasisilayan ko ang mabalahibong dibdib niya. Pinalungkat ni Doc Reven ang lalagyan ng pinapalamig na inumin. Sariwang gatas ang napili niyang inumin. Binubuksan niya ang inumin habang lumalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Nurse Ara, pwedeng makiupo saglit. Oo naman, Dok. Inuubos ko lang itong kape. Mukhang naiilang ka yata sa aking presensya. Panay lang ang ngiti ni Doc sa tuwing kinakausap niya ako. Ako naman ay nahihiyang tumingin ng diretso kay Doc Reven dahil baka mabunyag ang lihim kong paghanga sa kanya. Nurse Ara, may boyfriend ka na ba? O nakaranas na magkaroon ng boyfriend? Hindi pa, Dok. Walang naglakas loob na manligaw sa akin kaya magpahanggang ngayon ay miyembro ng NBSB. Kaya pala. Sige Nurse Ara, maiiwan na muna kita saglit. Sakaling dumating ang ambulansya na kukuha sa pasyente, ay sabihan mo na lang si Yaya Perlita. Pagkatapos na mailipat ang pangalawang pasyente ni Doc Reven sa ospital, ay agad na kinuha ng pamilya ang walang buhay na sanggol. Ayon sa kanila, ay dadaan na lang nila sa pastor para mabasbasan at agad ipapasunog para makapiling nila habang buhay sa kanilang tahanan. Ang dalagita naman ay dinala ng kanyang magulang pauwi matapos makabawi ng lakas. Hindi man lang sila nagsayang ng oras na tanungin kung nasaan ang pitos na kinuha sa kanyang katawan. Alas 4 na nang dumating ang huling pasyente ni Doc Reven. May mga kasamang bodyguard. Nag-usap saglit si Doc Reven at ang mga magulang ng babae. Pinaperma muna sila ni Doc Reven bago sinimulan ang kanilang kagustuhan na matanggal ang bata sa sinapupunan ng kanilang anak. Manang Perlita, nurse po ako. May ideya ako sa mga ganitong senaryo. Batid ko na abortion ang gusto nilang ipagawa kay Doc Reven. Iha, mahirap banggain ng mga taong may malakas na impluensya. Kung ayaw mong tumaob ang bangka na iyong sinasakyan, kailangan na matuto kang sumabay sa agos ng malaking alon. Isang kilalang politiko ang magulang ng babae na gustong magpalaglag ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ko nakikita ng pag-alinlangan ng babae. Sa halip ay hayagan ang pagpapakita ng motibo ng babae na nagugustuhan niya si Doc Reven. Tinanong pa niya si Doc Reven kung binata pa ito. Pinugo naman siya ng doktor na binata pa ito. Pero ayon kay Doc Reven, ay mayroon na siyang napupusuan na ligawan. Tumawa pa ang babae at diretsang sinabi kay Doc Reven na kahit kasal pa ito, ay pwede naman siyang maging reserba. Tumawa na lamang si Doc Reven. Wala ba ng huling pasyente ni Doc Reven? Pagkatapos na maging matagumpay ang abortion, ay agad dinala pa uwi ito ng kanyang magulang. Halos 13 oras ang pasok ko sa buong araw. Meron na agad akong 5 oras sa karagdagang bayad. Iha, ipinaabot sa iyo ni Reven. Huwag mo nang tanggihan. Bonus iyan na mula sa huling pasyente natin sa araw na ito. Hindi na kumukuha si Reven kaya hinati ko na lang sa ating dalawa. Natuwa ako nang buklatin ko ang sobre na inabot ni Manang Perlita. 10,000 ang laman nito. Iha, batid mo naman na mga prominenteng tao ang mga iyon. Kaya kanilang hinihiling na kalimutan natin ang lahat na ating nasaksihan. Manang Perlita, kahit hindi pa sila nag-abot ay makakaasa kang walang makakaalam. Hindi ko dinadala sa bahay ang usaping trabaho. Lalong-lalo na ang ganitong klaseng kasela na impormasyon. Pero, isishare ko na lang kay Aswang story. Joke lang. Di kasama yun. Mabuti naman kung ganon, Iha. O nga pala, Iha. Siguraduhin mo bago ka umalis na wala ka nang nakaligtaan sa iyong gamit. Ayaw na Raven na ginagambala siya sa oras ng kanyang pamamahinga.
Natandaan ko po, Manang Perlita. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa trabaho. Nadatnan kong bukas na ang gate, kaya dumiretso na akong pumasok. Nakailang hakbang pa lang ako nang biglang may magsalita. Yaya Perlita, pakiabot naman ang tuwalya ko sa loob. Magandang umaga po, Dok. Ang aga mo naman, Nurse Ara. Pasensya ka na. Akala ko kasi si Yaya Perlita. Okay lang po, Dok. Gusto mo ako na lang kumuha? O sige, basta kung okay lang sa'yo. Baka sabihin mo ginagawa kitang kasambahay dito. Pumasok ka na lang sa aking opisina. Andun lang sa coach nakapatong. Inihanda ko na iyon kanina, nakalimutan ko lang bitbitin. May halong ngiti habang sinasambit ni Doc ang mga kataga. Biglang uminit ang paligid ng masilayan ko si Doc Raven, na tagaktak ng pawis. Lalo na tuwing lumalabas ang kanyang maskulado. Nagbubuhat si Doc Raven. Mayroon siyang sariling kagamitan sa pag-iihersisyo sa kanyang munting bakuran. Agad inaabot ko ang pinapakuha ni Doc Raven na tuwalya. Iniiwasan kong mapadako ang aking paningin sa kanyang katawan. Nurse Ara, pag-isuyo naman. Pupunas naman ang aking likod. Hindi ko maabot eh. Okay lang ba? Oo naman, Dok. Pakiangat na lang po ng suot mo para mapunasan ko ng mabuti. Pilit na nilalabanan ko ang kanyang damdamin. Nararamdaman ko ang pangangatog ng aking kalamnan. Dahil sa tindi ng tensyon na namamayani sa aking sistema. Nakatutok ang aking atensyon kay Doc Raven. Kaya hindi ko napansin ang pagdating ni Manang Perlita. Ang batang ere. Ikaw talaga, Raven. Hindi ka na nahiya kay Arabella. Arabella, ako na dyan. Pasensya na medyo naantala ang aking pagpasok. Ganon talaga kapag may edad na, medyo makupad ng gumalaw. Lihim na natawa ko sa doktor. Dahil sa kabila ng edad ni Doc Raven, ay nananatiling alagain pa rin ito ni Manang Perlita, na ayon na rin sa matanda ay nagpalaki sa kanya. Biglang nanuyo ang lalamunan ko nang tuluyan ng tumayo si Doc Raven. Maikli at manipis ang suot na short ni doktor. Kaya bakat na bakat ang harapan nito. Biglang binaway ko ang aking paningin nang mapadako ito doon. Sigurado ako na mayroong malaking alaga na nakakubli doon si Doc Raven. Malikod na lang ako at diretsong pumasok sa loob. Bawang mga batang nasa edad 1 buwan hanggang 5 taon ang pasyente ni Doc Raven. Kaya 3:00 pa lang ay umuwi na si Manang Perlita. Naiwan kaming dalawa ni Doc Raven sa klinika. Pagsapit ng bandang 5:00 ay sinabihan na ako ng binatang doktor na magligpit na dahil pwede na daw akong umuwi. Sa pagmamadali ko ay nakalimutan kong patayin ang supply ng kuryente sa loob ng silid kung saan nagaganap ang masisilang gawain namin. Bigla kong natakot na baka may masira na mga gamit doon. Kaya agad akong nagbihis para bumalik. Sa kabila ng paalala ni Manang Perlita, ay napilitan akong bumalik. Malapit nang sumapit ang 7:00 noon. Madilim na ang paligid. Mayroong susi na ibinigay sa akin si Manang Perlita para sa tuwing mauuna ako na pwede na ako makapasok. Ayon na rin kay Manang Perlita na may araw na sinusumpong na ito ng sakit kaya napipilitan siyang lumiban. Nakakabinging katahimikan ang namamayani sa klinika. Medyo nahintakutan ako na iisipin na mayroong mga sanggol na nakaimbak sa loob ng klinika. Nilakasan ko na lang ang aking loob at dahang-dahang ipinihit ang lock sa gate. Umakbang ako papasok sa loob. Mabuti na lamang dahil hindi nakalimutan ni Doc Raven na buksan ang ilaw sa labas. Sinubukan kong kumatok ng ilang beses. Sa pagbabaka sakaling hindi umuwi si Doc Raven dahil ayon kay Manang Perlita na may pagkakataon na doon nagpapalipas siya ng gabi.
Pagkatapos ng ilang beses kong subok na kumatok at wala pa rin akong nakuhang tugon, napagpasyan ko nang buksan na lang ang pinto. Napakadilim sa loob. Nanginginig ang aking tuhod dahil sa matinding takot kong nararamdaman. Matatakotin pa naman ako sa mga multo, lalong-lalo na kapag madilim. Nararamdaman ko na parang may mga mata na nakasubaybay sa akin pagpasok sa loob ng klinika. Muntik na akong matumba nang may mabunggo akong nilalang sa loob. Mabuti na lamang at nagawa akong saluhin ng tao na aking nabangga. Agad bumukas ang ilaw at tumambad sa akin ang matibonong katawan ni Doc Reven. Anong ginagawa mo dito, Aravila? Gabi na. Doc Reven, pasensya na po pero nakalimutan kong patayin ang supply ng kuryente. Doon sa loob po, kaya binalikan ko. Hindi ba sinabi sa iyo ni Yaya Perlita na bawal lang pumasok dito pagkagat ng dilim? Sinabi po, pero hindi ako mapalagay sa bahay. Nag-aalala ako na baka masunugan ka, Doc, dahil sa kapabayaan ko. Nahalata ko ang matinding galit sa mukha ni Doc Reven. Naging mabangis ang kanyang dating. Malayong malayo sa kanyang personalidad na napakaamo. Napaatras na lang ako nang biglang umisi siya sa aking harapan nang lubhang nakakatakot. Doc Reven, pasensya na po talaga sa pag-abala ko sa pamamahinga mo. Aalis na po ako. Anong aalis? Ginambala mo ako sa oras ng aking pamamahinga. Tapos iiwanan mo lang ako agad. Kailangan mong makipaglaro sa akin, Arabella. Total, nandito ka na. Tatakbo na sana ako palabas ng klinika ni Doc Reven. Ganun na lang ang aking panlulumo. Nang hindi ko mabuksan ang pinto. Nagpupumiglas ako habang binubuhat ako ni Doc Reven papasok sa kanyang opisina. Sumisigaw ako ngunit walang makakarinig sa akin dahil sadyang napakasarado ng opisina ni Doc Reven. Binuksan ni Doc Reven ang maliit na silid doon at itinapon niya ako sa malambot nitong kama. Muling umisi si Doc Reven ng lubhang nakakaloko. Unti-unting hinubad ni Doc Reven ang kanyang saplot sa katawan. Tumambad sa aking harapan ang patunay na kasalukuyan sa rurok ng kasukdulan na ang doktor. Napalunok na lang ako nang aking makita ang kanyang pinagpalang harapan sa kadakilaan. Hubad, huwag mo kong bitinin, Arabella. Ibahin mo ako kapag magalit. Hubad na. Nagniningas ang mga mata ni Doc Reven habang humihiyaw sa aking harapan. Natatakot ako sa kanyang banta, kaya napipilitan akong tanggalin ang saplot sa aking katawan. Agad akong sinunggaba ni Doc Reven na halatang hayok na hayok sa kamunduhan. Habang sinisibasib niya ako ng halik at dinidilaan ang bawat sulok ng aking katawan. Napapahiyaw na lang ako sa tuwing kinakagat ni Doc Reven ang aking dibdib. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Kung sa pilitang pasukin ako ni Doc Reven, nararamdaman ko ang matinding kirot sa aking lagusan. Walang pakialam si Doc Reven sa aking nararamdaman. Patuloy lang ito sa pag-angkin sa akin. Sarap kasi. Parang lantang gulay ng tuluyan akong tinigilan ni Doc Reven. Inakala ko na hindi na matatapos si Doc Reven sa pag-angkin sa aking katawan dahil tila wala itong kabaguran. Nakatulugan ko ng pag-iyak. Si Doc Reven naman ay bumalik sa dating wisyo at paminsan-minsay niyayakap ako. Ara, alam kong galit ka, pero binalaan ka ni Yaya Perlita. Ngunit hindi ka nakikinig. Patawarin mo ko. Nagising ako sa madaling araw. Dahan-dahan akong humakbang palabas. Napaiyak na lang ako nang masilayan ko sa pobre kama ang pulang bakas na nagpapatunay ng pagkawala ng aking pagkaberhen. Sinasamantala ko ang pagkakataon na wala si Doc Reven para tumakas. Pagkalabas ko sa silid,
ay bumulaga sa akin si Doc Raven na hawak-hawak ang isang bag ng dugo. Nakabukas ang kanyang maliit na refrigerator, kaya kitang-kita ko ang napagadaming pito sa loob. Merong mga maliliit na puso at atay ng sanggol na nakaimbak sa loob. Inutunggan ni Doc Raven ang sariwang dugo habang nilalantakan ang puso at atay. Nakatuon ang konsentrasyon ng doktor sa kanyang kinakain at iniinom, kaya hindi niya napansin ang aking presensya sa likuran. Napatigil ito sa pagkain at nanatiling nakatayo. Dahan-dahan itong lumingon sa kanyang likuran. Gusto mo talagang mapaaga ang iyong kamatayan. Masyado ka ng maraming nalalaman, kaya kailangan mo nang mawala. Halimaw ka, Doc Raven. Halimaw ka. Oo, Arabella. Isa akong halimaw. Binalaan ka na, pero ang hirap mong paintindihin. Napatras ako ng dahang-dahang humakbang papalapit sa aking kinaroroonan ni Doc Raven. Dala kong nagagilap ng bagay na pwede kong gamitin na armas laban kay Doc Raven. May naka pa akong nakapatong sa pasimano, kaya agad ko itong kinuha para ihampas kay Doc Raven. Tumama sa kanyang muka ang hawakan ng malaking cutter na gamit sa pagpuputol ng papel. Napuruhan ko si Doc Raven sa bandang ilong, kaya nagdistansya ito sa akin. Tumakbo ako pabalik sa silid at agad kong kinandado ang pinto. Naririnig ko ang maraas na katok ni Doc Raven. Napatingalaan na lang ako sa orasan na nasa dingding. 4:00 pa lang ng umaga. Taimtim akong nagdasal na maagang makapasok sana si Manang Perlita. Ang matanda na lang ang aking pag-asa para makaligtas sa kamay ni Doc Raven. Bigla kong naalala ang sinabi ng matanda. Kayong mga kabataan kay daling makuhang loob, hindi porket maamo ay mapagkakatiwalaan. Makakita ng pogi ay marangal. Biglang umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang sinabi ng matanda. Gusto kong kamuhian ang aking sarili dahil binaliwala ko lahat ang sinabi ni Manang Perlita. Magkakasunod na kalabog ang aking naririnig mula sa labas. Parasahang sinisira ni Doc Raven ang pintuan sa kanyang silid. Hayaan mo na akong mabuhay. May mga kapatid pa akong umaasa sa akin, Doc Raven. Maawa ka sa akin. Napapahiyaw din ako sa sobrang takot na aking nararamdaman. Habang umiiyak sa loob ng silid, patuloy ang pagdasal ko at pagmamakaawa kay Doc Raven. Batid ko na anumang sandali lamang ay tuluyang mabubuksan ni Doc Raven ang pintuan. Napamulagat ako ng iyak noong maramdaman kong nagagawa ng igalaw ni Doc Raven ang pintuan. Ilang sandali pa ay sinipa ni Doc Raven ang pintuan. Tumama sa aking katawan ang pintuan na naging dahilan para humiyaw sa sobrang sakit. Hinablot ako ni Doc Raven sa leeg at kanyang ibinuhos ang ibayong lakas para ako'y sakalin. Nararamdaman ko ang pagbaon ng kanyang matatalas na kuko sa aking leeg. Parang demonyo na ang umingisi sa aking harapan si Doc Raven. Nipilit kong kalasin ang kamay niya sa aking leeg, pero baliwala lang sa kanya ang aking lakas. Nararamdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Unti-unting nawawala na ako ng hininga. Biglang may tinig akong narinig. Balon, bitawan mo si Arabella. Tumigil ka. Bitawan mo siya. Si Manang Perlita ang nagsalita. Kinalas ng matanda ang mahigpit na pagkakahawak ni Doktor sa aking leeg. Arabella, anong pinagagawa mong bata ka? Tuluyan akong nawala ng malay. Nagising na lang ako dahil sa naramdaman kong malamig na bimpo na dumapo sa aking katawan. Napahagulgol na lang ako sa pag-iyak. Habang nililinisan ni Yaya Perlita ang aking mga natamong sugat. Ginalaan na kita na huwag kang pupunta dito paglubog ng araw. Pero sinuway mo ako, Arabella.
Kaya pala hindi ako mapalagay sa bahay. Kaya pumasok ako na maaga. Ganito na pala ang madadatan kong nangyayari dito. Isinalaysay ko ang aking dahilan. Kaya napilitan akong bumalik sa klinika. Pati ang buong pangyayari sa gabing iyon. Hindi si Reven ang nakakasalamuha mo, Iha, kundi ang kanyang kakambal na si Avalon. Paano mangyayari iyon, Manang Perlita? Si Doc Raven ang gumahasa sa akin kagabi. Siya rin ang nakita kong umiinom ng dugo at lumalantak sa puso at atay ng mga sanggol na nakaimbak sa kanyang opisina. Makinig ka, Iha. Dahil isasalaysay ko ang lahat sa iyo. Ganito yon. Ako ang midwife na umalalay sa pagpapaanak sa kanilang ina. Saksi ako sa hirap ng pinagdadaanan ng kanilang ina sa panganganak. Normal na sanggol ang lumabas at wala kaming kaalam-alam na mayroon na palang misteryo sa katauhan ng sanggol. Isang araw, habang nagpapadede sa sanggol ang kanyang ina, biglang sinakpal na lamang niya ang leeg nito. Mabuti na lamang ay naagapan ng kanilang ama, kaya nagawang mailigtas ang babae. Sinubukan nilang kumuha ng mag-aalaga sa bata, pero naabutan na lang nila na wala ng buhay ang kinuha nilang tagapangalaga. Pinusala ng salapi ang pamilya para manahimik. Isang gabi habang papauwi ako galing trabaho, ay may narinig akong batang umiiyak. Ganun na lang ang aking pagkasindak nang makita ko sa danang anak ng mag-asawang doktor. Hindi ako nagkakamali dahil sa marka na malaking balat sa kanyang talampakan. Dinala ko ang bata pabalik sa kanila. Ganun na lang ang aking pagtataka dahil hindi ako sinasaktan ng sanggol. Magmula noon ay ako na ang kanilang kinuha para mag-alaga sa bata kapalit ng malaking sahod. Isang araw pa nga noon ay hindi ko mapatigil ang sanggol sa pag-iyak. Akma ko na saan ang buhati ng sanggol nang mapansin kong naging kulay abo ang magkapares na mga mata nito. Sa pagkakatanda ko ay kulay bugaw ang mata ng bata na namana niya sa kanyang ama. Noong maabot niya ang aking kamay, ay bigla na lamang niyang kinagat. Agad tumigil sa pag-iyak ang bata nang malapatan ng dugo ang kanyang lalamunan. Hinayaan ko na lang siya na matugunan ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Hindi ito lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Ang lahat kaya isinawalat na nila sa akin ang lihim. Magmula noon na hindi na nawawala ng supply ng dugo ang batang para manatiling kalmado ito. Habang lumalaki ay napapansin kong naging magkaiba ang personalidad ng bata. Sa tuwing nag-iiba ang kulay ng kanyang mata. Simulang nagkaisip ang bata ay napatunayan kong may dalawang nilalang na nakikihati sa iisang katawan. Tinawag kong Avalon ang isang nilalang na kasama ni Raven sa iisang katawan. Ang pag-iiba ng kulay sa mata ang tanging palatandaan sa pagkakaiba ng dalawa. Magkaiba ang personalidad ng dalawa. Si Raven ay tumataglay ng mabait at mahinahong personalidad, samantalang si Avalon naman ay tumataglay ng kasamaan. Si Avalon ang naabutan ko kanina. Likas na dominante si Avalon, kaya palaging nagagawa niya ang anuman na kanyang nanaisin. Iliwas man sa aking paniniwala ay nagagawa kong sang-ayunan ang ginagawa ni Avalon dahil sa pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Manang Perlita, tulungan mo ako. Ayoko na dito. Nakikinig pala si Avalon sa aming pag-uusap ni Manang Perlita. Kaya agad itong nakasali nang marinig niya ang aking pagsusumamo sa matanda. Natulungan akong makaalis doon. Yaya, sabihin mo sa babaeng iyan ang maaaring mangyari kapag pinilit niya ang kanyang gusto. Pwede ba hayaan mo na akong umayos ng bagay na ito? Lumabas ka na nga muna, Avalon. Ang ipinagtataka ko dahil nagagawang mapasunod ni Manang Perlita ang nilalang na tinatawag niyang Avalon.
Iha, makinig ka. Hindi mo palabos na kilala ang taong kinamumuhian mo. Hindi malayong idanabay niya ang iyong buong pamilya kapag nagmatigas ka. Sumunod ka muna, Iha. Tandaan mo na lang na mas malakas si Raven kapag sumisikat ang araw. Sikapin mo makalayo sa tuwing kumakagat ang dilim. Tanging kapakanan mo lang at ang iyong pamilyang aking inaalala, Iha. Kampo ng kadiliman ang iyong kalaban, Iha. Napahagulgol na lang ako sa pag-iyak matapos kong marinig ang lahat ng iyon mula kay Manang Perlita. Napatunayan ko na may katuturan ng sinabi ni Manang Perlita. Pagsapit ng umaga ay agad nagbago ang pagkatao ni Doktor. Bumalik sa katinoan si Doc Raven. Naging maamo ang kanyang mukha at bumalik ang malaanghel niyang katangian nito. Naging malamyos ang kanyang tinig. At naglaho ang magaspang na pakikitungo sa akin. Arabella, gusto mo na bang makauwi? Gusto mo? Ihatid na kita sa inyo. Tumungo na lang ako bilang tugon sa sinabi ni Doc Raven. Arabella, Iha. Pag-iisipan mo ang sinabi ko. Ang tanging inaalala ko lang ang kaligtasan ng buong mong pamilya. Halika na. Tulungan na kitang makatayo. Ipinabibigay pala ni Raven. Magpalit ka na muna bago umalis para hindi magtaka ang mga magulang mo sa iyong ayos. Inalalayan ako ni Manang Perlita na maayos ang aking sarili. Pagkatapos ay muli niyang kinausap si Doc Raven ng masinsinan. Bella, ano man ang hakbang na gagawin mo ay hindi kita pipigilan. Ako na ang humihingi ng dispensa sa nangyari. Alam ko na hindi sapat ang aking salita para maibsan ang sakit na iyong nararamdaman. Ayokong umuwi na ganito ang aking kalagayan. Hanapan mo muna ako ng matutuluyan. Doon ka na muna kay Yaya Perlita habang magpapagaling ka. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko tatalikuran ang responsibilidad sa nangyari. Doon ang inihatid ako ni Doc Raven sa bahay ni Yaya Perlita. Dumaan na muna kami sa bahay ng aking magulang para ipaalam na mayroon lang akong mahalagang bagay na kailangang ayusin sa loob ng ilang araw. Ginawa ko yon para mapawi ang pag-aalala ng aking magulang. Pagkalipas ng ilang araw, ay napagdesisyonan ko na muling bumalik sa trabaho. Sa tuwing magsasagawa ng madugong aktibidad si Doc Raven, ay napapadalas ang biglang pagsulpot ni Avalon. Biglang nag-iibang katauhan ni Doc Raven. Doon pumapasok si Manang Perlita dahil siya lang ang namumukod tangi na pinapakinggan ni Avalon. Hanggang sa isang araw ay may nahahalata ako sa ginagawa ni Doc Raven. Manang Perlita, buhay ang sanggol nang lumabas. May ipinakuha lamang si Doc Raven at sa aking pagbalik ay wala nang buhay ang sanggol. Batid kong si Avalon iyon dahil hindi ganon umasta si Doc Raven. Oo, Iha. Wala na ang puso at atay ng sanggol ng aking tignan. Lihim na dinudukot ni Avalon ang puso at atay ng mga sanggol. Kaya binabawian ito ng buhay. Ilang beses na niyang ginagawa iyon. Tuwing natatakam si Avalon ay bigla na lamang siyang magpaparamdam. Walang magagawa si Raven para salungatin ang kanyang kahati sa katawan, lalo na kapag papalubog ang araw. Manang Perlita, nasubukan mo na bang mangusisa sa magulang na Doc Raven kung bakit naging ganon ang kanyang pagkatao? Oo, Iha. Inamin ng kanyang ama na meron nga silang pinagmulan na umiinom ng dugo ng tao at sumasamba sa rebulto na mayroong higit sa isang mukha. Higit sa isang mukha? Nakakalito, Manang Perlita. Gusto ko malinawagan sa sinabi ni Manang Perlita. Kaya nagbabaka sakali akong mapagbigyan ng magulang ni Doc Raven na makausap sila ng masinsinan. Pinagbigyan ng matandang doktor ang aking kahilingan, kaya nagkausap kaming dalawa ng masinsinan.
Ayon sa kwento ng ama ni Doc Reven, ang kanyang magulang ay kapang masugid na kaanib ng relihiyon na sumasamba kay Asmodeus. Si Asmodeus ay isa sa 7 demonyo na itinuturing na prinsipe ng impyerno. Isa sa 7 pinakamapangyarihang dyablo. Siya ang nasa likod ng mga makasalanan na hayok sa makamundo at immoral na aktibidad na pangsekswal. Bigla kong naalala nung gabing gasain ako ng binatang doktor. Hayok na hayok ito sa makamundo ng pagnanasa at parang walang kapaguran. Sigurado akong sinasaniban ng demonyo si Doc Reven, kaya nagagawa niya ang mga ganong bagay. Naisip ko na malamang pagkaanak pa lamang ni Doc Reven ay kaagaw na niya ang demonyo sa kanyang katawan. Namihasa ang demonyong kaagaw niya sa kanyang katawan. Binigyan pa ni Ima ng paralitang ng sariling pagkakilanlan. Kaya lalong naging matibay ang pamamahay ng dyablo sa katawan ni Doc Reven. Kailangan kong gumawa ng hakbang. Susubukan kong mapalaya si Doc Reven sa kontrol ng demonyo na kasama niya mula sa pagkabata. Ayon na rin sa kwento ng magulang ni Doc Reven, natugma ang pangyayari sa lumang paniniwala. May paniniwala umano ang kanilang ninuno na kapag nagkataon na nagaganap ang okultasyon ng araw at buwan, maaaring sumanib sa kanyang katawan ang demonyo na babangon sa kailaliman ng lupa. Sa kanilang hinuha na maaaring taglay ni Doc Reven, ang sumpa ng okultasyon o sumpa ng pagkakaroon ng magkasulungat na personalidad sa iisang katawan. Nakita ko na lang ang aking sarili sa loob ng simbahan. Lumapit ako sa pare para makahingi ng tulong sa may sapat na karunungan sa pagsasagawa ng exorcism. Matapos kong maisalaysay ang lahat, ay pumayag ang pare na tulungan akong mapalayas ang demonyo na tumutulak kay Doc Reven na gumawa ng karumaldumal na krimen. Mabilis akong bumalik sa klinika para iulat kay Manang Perlita ang aking natuklasan. Manang Perlita, alam ko na ang kasagutan sa nangyayari kay Doc Reven. Tatanawin ko ng isang malaking utang na loob kapag nagawa mong mapalaya si Reven na para sa ng kadaliman Arabella. Inilahad ko kay Manang Perlita ang buong plano na aking naiisip na agad naman niyang sinangayunan. Manang Perlita, anong nangyari? Bakit may mga pulis sa labas? May isinagawang isang masela na pagpapaanak sa Reven iha kanina. Biglang nagpakita si Avalon. Tapos sa pilitang dinukot niya ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Sinubukan siya siyang mapigilan, Arabella, pero hindi na siya nakikinig sa akin. Umabot na sa kasukdulan ng kanyang pagkahayok sa bagong silang na sanggol. Matapos siyang madukot ang sanggol ay sinunod niya namang dukutin ang puso at atay nito. Nung bumalik na ang diwa ni Reven ay maraming dugo ang nawala sa babae. Namatay sa kamay ni Reven ang mag-ina. Hindi kumbinsido ang pamilya sa pagkamatay ng sanggol at ng ina. Kaya humingi sila ng tulong sa otoridad para mailabas ang katawan. Ipapasa ilalim ang katawan sa autopsy para malaman ang totoong nangyari. Si Doc Reven, Manang. Nasaan si Doc? Nasa loob ng kanyang opisina, iha. Puntahan mo siya muna. Ako nang bahala dito, iha. Sakaling magkabistuhan na, ikaw nang bahala kay Reven. Sasaluhin ko lahat ng responsibilidad sa pagkamatay ng mag-ina. Agad kong pinuntahan si Doc Reven. Nagulantang ako sa ginagawa ni Doc Reven. Nakatutok na ang baril sa kanyang ulo. At mangkakalabitin na niya ang gatilyo ng baril. Nakapatakbo ako papalapit sa kanyang kinaroroonan. Doc Reven, huwag. Huwag mong gawin yan. Maawa ka naman sa amin ng anak mo. Huwag mo kaming iwan. Para, pagod na ako. Pagod na akong makibagay sa nilalang. Nakahati ko sa katawan na ito. Kumalma ka. Maniwala ka sa akin. May paraan pa para mabago ang kapalaran mo.
Ibigay mo na sa akin ang baril. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang Diablo na umangkin sa buong pagkatao mo. Huwag mo naman ipagkait sa anak mo na magkaroon ng ama. Kailangan ka namin, Raven. Iniwala ka sa akin. Lalampasan mo ang pagsubok na ito. Tibayan mo lang ang pananampalataya mo sa Diyos. Pagkatapos ko makuha ang baril kay Raven, agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Ipinadama ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Handa ko siyang damayan sa lahat ng kanyang kinakaharap. Pagkatapos na makuha ng mga otoridad ang bangkay ng mag-ina, agad pumasok si Manang Perlita. Nagmamadali itong ligpitin lahat ng fetus na nakaimbak sa freezer ni Raven sa loob ng kanyang opisina. Arabella, ang lahat ng lalagyan na may lamang fetus ay naikarga ko na sa sasakyan. Itong nakasupot dalhin niyo palabas. Magmadali kayo. Raven, anak, sumama ka na kay Arabella. Kailangan na makaalis kayo bago pa kainin ng kadiliman ng liwanag. Siguraduhin niyong mailibing niyo ng maayos ang mga fetus na yan. Ako na ang bahala dito. Bago pa muling magparamdam si Avalon ay kailangan makarating na kayo sa inyong pupuntahan. Yaya Perlita, patawad Yaya. Hayaan mo na akong umako sa lahat, anak. Okay lang ako, Raven. Ang importante makalayo na kayo dito. Bago pa makabalik ang mga otoridad, lahat ng bagay ay makakayang gawin ng isang ina sa kanyang anak. Hindi ka man nagmula sa aking katawan pero higit pa sa aking buhay ang halaga at pagmamahal ko sa iyo, Raven. Sige na, sumama ka na kay Arabella. Pagsikapan mong maging ulirang ama sa inyong magiging anak. Habang nagmamaneho ay nararamdaman ni Raven na sinusubukan ni Avalon na kontrolin ang kanyang isipan. Nararamdaman ko ang parsa ni Avalon na sumusubo kontrolin ang aking isipan. Raven, makinig ka sa akin. Masanggan natin ang kabutihan. Tibayan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kumapit ka sa taas. At hindi sa mga huwad na Panginoon. Sabayan mo ko. Hingi tayo ng gabay sa taas. Tumigil ang sasakyan na Raven sa harap mismo ng simbahan. Pagkatungtong pa lang naming dalawa sa bukana ng Diyos, ay agad nang naging agresibo si Avalon. Humingi agad ako ng tulong sa simbahan para maipasok ko si Doc Raven sa loob. Kailangan pa siyang ikapo sa mabigat na upuan para makontrol ang kanyang kakaibang taglay na lakas. Kinumpirma ng pare na dalubhasa sa ganong larangan, isang uri ng malakas na demonyo, ang pilit na nakikihati sa katawan ni Raven. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pagsisimula ng pare na mula pa sa Vatican na may sapat na kaalaman sa exorcism. 6 na pare ang nagtulong-tulong para maisagawa ang exorcism kay Doc Raven. Malamang kung hindi lang siya nakagapo sa bakal na upuan, ay makakagawa ang demonyo ng hakbang para mabigyan ng pinsala ang katawang lupa ni Doc Raven. Halos nagagawa pa niya nga maiangat ang mabigat na upuan. Sabay ng pagtatapos ng ritual ay ang pagsusuka ni Doc Raven ng kulay itim na likido. Inaakala ko na malalagutan na ng hininga si Doc Raven sa walang humpay ng pagpulwak ng itim na likido sa kanyang bunganga. Hanggang sa mailabas siya ang malalapot at namumuong dugo sa kanyang katawan. Hindi na kinaya ni Doc Raven. Unti-unting lumapaypay ang kanyang ulo at tuluyang nawala ng malay. Pagkagising niya, anong nangyari? Nasaan ako? Napakatamis ng ngiti ang sinalubong ko kay Doc Raven. Nandito ka sa tahanan ng Diyos. Ang Panginoon na tinalakuran ng iyong ninuno. 3 araw kang walang malay. Binabati kita, Doc Raven. Sa wakas, nakalaya ka na sa kontrol ng Diablo. Sana simula na ito ng iyong pagbabalik loob sa totoong Diyos na itinakwil ng inyong angkan. Anong Doc Raven? Magkakaroon na tayo ng anak.
Dapat mahal nang itawag mo sa akin. Ang importante magaling ka na, mahal. Salamat, mahal ko. Kundi dahil sa iyo, baka wala na ako. Matapos mapatunayan ng magulang ni Doc Reven na ang punot dulo ng lahat ay ang pagsamba ng kanyang lolo at lola sa isa sa mga prinsipe ng Diablo, agad silang umuwi sa bansang pinag-ugatan ng lahat. Ipinasunog ng kanyang magulang ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanilang pagsamba. Ipinahukay ang puntod ng dalawang matanda at ipinasunog kasama lahat ng pabaon ng silay. Ilibing na. Binisita namin si Manang Perlita sa kulungan noong naging maayos ng lahat. Reven, anak, sa wakas, natuldukan na rin lahat ng paghihirap mo. Umanaw man ako ngayon ay masaya na ako. Huwag na huwag mong papakawalan si Arabella dahil bihira ka na makatanggap ng ganon katulad niya. Pangako yan, Yaya. Hindi ko pababayaan ang aking mag-iina. Yaya, sana mapatawad mo ako. Kasi kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan sa miserabling mundo sa loob ng piitan. Hindi, Reven. Masaya ako dito. Dito ko natagpuan ang liwanag. Ang liwanag na gagabay sa akin para makamit ang kapatawaran ng Diyos. Matapos mabunyag sa otoridad na hindi aksidente ang pagkamatay ng mag-ina, ay agad sumuko si Manang Perlita sa kapulisan at inamin na siya ang may kagagawa ng lahat at lingid sa kaalaman ng may-ari ang kanyang ginagawa. Hindi nakaligtas si Doc Reven para hindi mapanagot. Kinansila ang kanyang lisensya at ipinag-utos ng korte. Naisarado na ang kanyang itinayong klinika. Ang mga fetus na nakaimbak sa klinika ay aming ipinagkatiwala sa mga pare para mabindisyonan at mailibing sa bakuran ng tahanan ng Diyos. Bago pa lumubo ang aking tiyan, ay nagpakasal na kami ni Reven. Lubos ang kasiyahan namin ni Reven nang payagan ng korte sa Yaya Perlita na makadalo sa aming kasal. Si Yaya Perlita ang naghatid kay Reven sa altar. Naniniwala si Reven na kung may taong karapat-dapat na tumayong magulang niya sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay, ay walang iba kundi si Yaya Perlita na kahit minsan ay hindi bumitaw sa kanya. Noong maisabatas ang kautusan na nagbibigay ng parol sa mga convicted old ages, ay nakalaya si Yaya Perlita. Namatay si Yaya Perlita sa piling ng kanyang pinakamamahal na alaga, sa piling namin ni Reven at ng aming mga anak. Ang kwento namin ni Reven ay nagtuturo na ang pagmamahal at sakripisyo ng isang tao, tulad ng ginawa ni Manang Perlita para kay Reven, na may kakayang magdala ng pagbabago at pagliligtas mula sa kadiliman. Pinapakita rin ito na ang tunay na pananampalataya sa Diyos at pagsisisi sa mga nagawang kasalanan ay maaaring magdala ng kapatawaran at bagong simula. Ang pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin, gaya ni Yaya Perlita, ay napakahalaga sa ating buhay. Sana may napulot kayong makabuluhang aral sa aking kwento. Sa ngayon ay kapiling ko pa rin ang lalaki na minsan ko nang pinangarap. Binuhos na Reven ang kanyang pagmamahal sa amin na kanyang mag-ina. Wala na akong mahihiling pa. May mister na akong mapagmahal sa kanyang pamilya. Higit sa lahat, binihiyaan pa kami ng malaking puso. Lubos na gumagalang, Arabella ng Central Luzon. Mag-ingat ang lahat kasi uso ang sapi-sapi ngayon.